Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa dakilang kaharian ng Xuanyo, ang emperador ay hinampas ang mesa ng may galit at sumigaw. Isang grupo ng mga walang kwenta, hindi nyo kayang hawakan ng isang maliit na imperyo tulad ng Great Shang Empire, tawagin agad ang right minister at sabihin sa kanya na durugin ng direkta ang Great Shang Empire. Nang marinig ito, isang takot na opisyal na tulo ang malamig na pawis sa mukha ay nagmamakaawa. Mahal na emperador, huwag po nating gawin yan. Ito ay isang napakahalagang sandali para sa Northern Expedition, huwag po nating sirain ang pambansang plano dahil lamang sa galit. Bigla, tumayo ang emperador ng Xuanyo, iniwagayway ang kanyang kamay at mariing nagwika. Sa ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa sa mahuli si Yelin Lang, kapag tayo'y nabigo na naman. Ako mismo ang manggenguna sa digmaan at lulubugin sa dugo ang buong dakilang Shang Empire. Samantala sa Great Shang Empire, nagsimula na ang pambansang piging, at lahat ng opisyal ay nagmamadaling pumasok, patuloy na nagpupuri. Ang kamahalan ay napakatalino, ang kamahalan, sa isang laro lamang ng Go, ay natakot ang isang malakas na kaaway, ang kamahalan ay may walang kapantay na banal na kakayahan, patuloy na tinalo ang mga unang hanay ng Shang Empire. Pagkatapos, ang national teacher na nakaupo sa tabi ay nagsalita, kamahalan, kataas-taasang pinuno, katatapos ko lang gumawa ng ilang kalkulasyon, 5 araw mula ngayon ay isang mainam na araw para sa kasal, iminumungkahi kung simulan na natin ang mga paghahanda para sa kasalan. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Yelin Lang at nag-aatubiling nagtanong, National Teacher, hindi ba't masyado itong apurahan? Para sa isang napakahalagang usapin, nararapat lamang na hingin muna natin ang opinyon ng kataas-taasang pinuno. Samantala, si Wang Yang ay nanatiling kalmado, walang emosyon sa kanyang mga salita at nag-isip. Isang nagpapanggap na kontrabida, isang nagpapanggap na bida, may pag-asa pa ba kung tumanggi? Pagkatapos mag-isip, sinabi niya, maaari bang payagan akong bumalik muna sa Spirit Sword Sect para sa ilang paghahanda? Nang marinig ito, nag-alala si Yelin Lang at agad na sumagot, Pinuno, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga paghahanda para sa kasal, maipagkakatiwala na ang lahat sa National Teacher. Samantala, tumayo rin si Liu Qingyao sa gilid ni Wang Yang at sumagot, National Teacher, kamahalan, kahit pa ang dakilang Shang na dinastiya ang mag-asikaso ng lahat dito, kailangan pa ring bumalik ng ninuno upang ihanda ang mga regalo sa kasunduan at ang pangkat na sasalubong. Nang marinig ito, hindi na makapalag si Yelin Lang at sumang-ayon. Tama si Miss Liu, ang pambansang pinuno ay nagsabi na ito ay isang malaking bagay para sa Spirit Sword Sect at nangangailangan ng maayos na paghahanda. Pagkatapos, lumingon siya sa national teacher at nag-alala. Medyo nag-aalala lang ako, ang Spirit Sword Sect at ang Great Shang Empire ay may magkaibang kaugalian, hindi kaya magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nang marinig yun, ang National Master ay tumingin kay Wang Yang at nagmungkahi, dahil babalik ang kataas-taasang pinuno sa sekta ng espiritual na espada. Maaari ba akong sumama? Bilang pambansang guru ng dakilang Shang na dinastiya, lubos akong pamilyar sa mga proseso ng kasalan. Sa narinig, mariing nag-isip si Wang Yang habang nakatitig. Ito ang unang pagkakataon ko na magpakasal, at hindi ko pa napag-aralan ang mga kaugalian mula nang mag-transmigrate ako. Mas mabuting ipasa na lang ito sa may karanasan. Pagkatapos mag-isip, sumang-ayon siya, sige, maaaring sumama ang National Master sa amin pabalik sa Spirit Sword Sect. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng opisyal, kasama sina Yelin Lang at National Teacher, ay nagpaalam kay Wang Yang sa kanyang pag-alis, nag-aatubili at nagsabi, Pinuno, medyo ako'y nag-aalangan, talaga sanang gusto kong bumalik sa Spirit Sword Sect kasama ka. Ngunit ngumiti si Wang Yang at nagbiro habang ngumisi. Wala nang kailangang alalahanin, ikakasal ako sa iyo sa loob ng 5 araw. Sa sandaling yun, namula si Yelin Lang at nagtampo habang mariing nakatitig. Hindi pa ako handa. Samantala, si Wang Yang ay lumapit sa tenga kay Yelin Lang at mapang-akit na nagsabi, hindi handa sa anong bagay, hindi handa maging asawa ko, o hindi handa manganak ng mga anak ko. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Yelin Lang habang nakahawak sa kanyang palda. Pagkatapos, lumingon si Wang Yang habang nakapikit ng bahagya ang isang mata, umalis na tayo. Makaraan ng ilang sandali, ang tatlo, sila Wang Yang, National Teacher, at Liu Changyao, ay sumakay sa kanilang Mar-Ingol na sasakyan na ikinagulat ng ibang opisyal. Ang imperial na karwaheng ito ay tunay na kamangha-mangha, ang pinuno ay tila isang Diyos na naglalakad sa gitna ng mga tao. Habang nakasakay, tiningnan ng National Master si Wang Yang nang may pagdududa at iniisip,
Ang isang supreme being sa mundo ay walang ganitong sasakyan. Sino nga ba talaga si Wang Yang? Pagkatapos mag-isip, maingat niyang tinanong, Pinunong Wang, ako ay nagtataka, maaari ko bang malaman kung saang sacred ground kayo nagmula? Nang marinig yun, nag-isip si Wang Yang habang tinatanong ang system, ano-ano ang mga sacred ground sa mundo na ito? Ang spirit system ay nagpakita at nagmalaki, host, tamang-tama ang tinanong mo, sa mundong ito, may 10 banal na lugar. Ito ay ang Tai Sacred Ground, Xuanshan Sacred Ground, Haofa Sacred Ground, Luyuan Sacred Ground, Yunchuan Sacred Ground. Nang marinig ito, sumakit ang ulo ni Wang Yang habang nag-iisip, kung basta-basta kong iuugnay ang sarili ko sa mga sacred ground na yan, tiyak na gulo lang ang aabutin ko sa huli, mas mabuti pang sabihin na isa lang akong ligaw na kultibador. Kaya't sumagot siya, isa lang akong karaniwang ligaw na kultibador, ni minsan ay hindi pa ako nakatuntong sa alinman sa 10 sacred ground. Nang marinig ito, nagulat ang national teacher at nagsabi, hindi ko inakalang isa palang ligaw na kultibador ang pinuno. Ang galing at kapalaran mo ay talagang nakakatakot sa tindi. Samantala, biglang nagpakita ang spirit system at nagbabala, Host Lord, ang grand formation ng Spirit Sword Sect ay inaatake. Ngunit, hindi sumagot si Wang Yang pero mariing nag-isip, sinong mga bulag na hangal ang naglakas loob umatake sa sect habang wala ako? Pagkatapos, habang gumagalaw ang sasakyan, napansin ng National Master ang pagbabago ng ekspresyon ni Wang Yang at nagtanong, Kamahalan, may problema ba? Samantala, kalmadong sumagot si Wang Yang. Wala, mukhang may kaunting gulo ang Spirit Sword Sect ngayon. Sa parehong sandali, sa Spirit Sword Sect, si Ling Jia ay nangunguna sa 2 junior brothers at isang disciple sa pagsalakay sa barrier. Ang disciple, nang makita na walang epekto ang kanilang mga atake, nagsabi, ang formation ng sect na ito ay talagang kakaiba, hindi ito nagagalaw. Nang marinig ito ng elder at iniisip, ang Spirit Sword Sect ay palaging tahimik, hindi ko inasahan na may ganito silang malakas na formation, dapat ko itong makuha ngayon din. Sa sandaling yun, 2 stream ng pula at asul na spiritual energy shockwave, ang nagbanggaan sa itaas at patuloy na sumalakay sa barrier habang ito'y tinitignan ng mga tao sa ibaba. Ang master, kasama sina Elder Baifang at Changfeng, ay nanginginig sa takot at nagsabi, siguradong hindi tatagal ang formation na ito, di ba? Ito ay itinayo ng ancestor mismo, hindi ito basta-basta masisira. Bigla, isang figure ng paa ang nagpakita, dahilan mapalingon ang mga tao sa harapan. Pagkatapos, sila ay masayang nagwika na ikinagulat ng lahat. Ang ancestor ay bumalik na, sa sandaling yun, lumakad si Wang Yang kasama sina Liu Qingyao at national teacher at matapang na nagtanong, ano ba talaga ang nangyayari dito? Nang marinig ito, mabilis na lumapit ang sect master at sumagot ng may paggalang. Dumadaan lang sana ang mga kultibador na yun. Pero kung bakit ay tila naakit sila sa grand formation ng Spirit Sword Sect natin. Samantala, inismid ni Liu Qingyao at galit na nagtanong. Aling sect ang may kapal ng mukha na sumalakay sa Spirit Sword Sect? Sa sandaling ito, nag-isip si Wang Yang habang nalulungkot para sa mga kaaway. Ang kukulit, ngayon pa talaga nila naisip maghanap ng kamatayan, ikakasal na ako, kailangan ko nang tapusin ang mga walang hiyang to. Matapos mag-isip, lumundag si Wang Yang ng dahan-dahan, tiningnan ng mariin ang mga nasa itaas, at mayabong na nagpahayag, kayo na ang bahala sa pambansang guro, babalik ako agad. Pagkatapos, siya ay sumigaw, sino ba ang mga asong gala na ito na naghasik ng gulo sa Spirit Sword Sect? Nang marinig ito, agad na napahinto ang mga tao sa pagkabigla. Sa sandaling yun, nakatingin si Wang Yang nang may paghamak sa grupo. Ang isang matabang lalaki sa grupo ay nagtulo at sumigaw. Ang batang ito ay nang-iinsulto sa aming Wind Cloud Sect. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan, sabihin mo sa iyong sect master na isuko ang grand formation, kung hindi, kapag nasira na ito, wala nang matitira sa inyo. Nang marinig ito ni Wang Yang, ngumisi siya ng bahagya habang ito ay tinitigan at nagwika. Kaya nandito kayo para magnakaw at magwasak, mga walang kwentang kawal, nakakatawa kayo, ngunit sa isip niya, bakit parang mga pangkarne de kanyan ang mga to, gusto na lang talagang mamatay. Samantala, hinimas ni Ling Jia ang kanyang balbas at nagbanta, ang hamak na Spirit Sword Sect ay hindi karapat-dapat sa formation na ito, kahit hindi kami ang kumuha, may iba pa ring darating, isuko nyo na lang at baka maawa kami sa inyo. Pagkatapos, si Wang Yang ay tumawag sa System Spirit at nagsabi, System, pakisuri nga ang mga antas na mga patapon na yun sa kabila.
Ang spirit system ay umiling at sumagot, isang dakilang emperador sa ikalawang yugto, dalawang nasa tuktok ng Immortal King, at isa namang nasa Immortal Perfection. Sa sandaling yun, si Wang Yang ay natawa ng may paghamak, iniwagayway ang kanyang kamay at nag-isip, mga walang kwentang patapon, tapang-tapangan pa sa harap ko, sakto to, may bago akong saint level na teknik sa espada na gusto kong subukan, malas nyo, kayo ang magiging unang makakatikim ng bangis nito. Pagkatapos mag-isip, pinindot niya muli ang system panel, dumagundong ang anunsyo ng system. Natukoy ng sistema na ang host ay nag-aaral ng teknik sa espada, agad na iginagawad ang Heaven Deriving 9 Tribulation Sword, pinataas sa ganap na kaganapan. Karagdagan pa, natukoy na ang host ay patuloy na lumalalim sa pag-aaral ng espada, iginagawad ang 9 Revolutions Divine Firmament Sword Art, agad ding naabot ang ganap na kaganapan. Sa sandaling yun, isang nakakabulag na golden light ang sumiklab mula kay Wang Yang, at ang kanyang kapangyarihan ay umakyat ng malakas, itinaas niya ang kamay at tinawag ang kanyang sacred sword, at nagsabi ng may pagmamalaki, "Lahat kayo, umalis, o papatayin ko kayong lahat." Nang marinig yun, si Ling Jia ay hindi pinansin ang mga salita ni Wang Yang at nagyabang. "Kahit ang dating master mo ay yumuyuko at tumawag sa akin bilang Exalted One, nang kami magkita, hindi ko inasahan na pagkalipas lamang ng 200 taon, ang Spirit Sword Sect ay magkakaroon ng isang hambog na tulad mo." Samantala, ang kanyang gray-haired disciple ang unang kumilos, hawak ang espada at mayabang na nagsabi, "Master, bakit pa natin siya kakausapin? Durugin na lang natin siya at wasakin ang Spirit Sword Sect." Nguni, si Wang Yang ay sawang-sawa na sa kanila at lumipad ng direkta para ibigay ang ultimate killing blow. Sa gitna ng pagkagulat, ang disciple ay nakasigaw lamang ng, "Master," bago maging alila ni San Pedro. Nang makita ito, sila Ling Jia at natitirang kasama ay napatigil at nanginginig na nagsabi, "Ang aking disciple." Pagkatapos, tumingin siya kay Wang Yang at sumigaw, Ikaw ay nang ahas na kumilos laban sa Wind Cloud Sect." Samantala, si Wang Yang ay walang takot at itinutok ang espada sa mukha nito. "Nilapastangan mo ang Spirit Sword Sect, hindi ko ito mapapatawad. At sa iyong malupit na ugali, ikaw mismo ang humahanap ng iyong kamatayan." Sa sandaling yun, ang matanda ay parang nabaliw, namumuo ang mga ugat sa kanyang mukha, itinaas niya ang espada at sumigaw, "Pinatay mo ang aking disciple, ngayon, ako, si Ling Jia, ay gagantay sa buong Spirit Sword Sect, kapalit ang inyong mga buhay." Nang marinig yun, si Wang Yang ay tinitigan siya ng may paghamak at inulit ang mga salita nito, "Kapalit ang aming mga buhay? Sige, ipapadala kita sa impyerno para sumama ka sa iyong disciple." Samantala, ang matabang lalaki sa likod ay biglang napaisip at sumabat, "Senior brother, huwag padalos-dalos, ang taong ito ay hindi bababa sa Great Emperor sa cultivation, dapat tayong mag-ingat." Pero si Ling Jia ay handa na at nag-utos, "Junior brother, agad gamitin mo ang 3 talents boundless formation para tripuhin at patayin ang taong to, at ipagiganti ang aking kawawang disipulo." Narinig ito ng matabang lalaki, at nagtaas siya ng kilay bago sabayan nila ang pagsasagawa ng spell. Sumigaw sila habang pinapalibutan si Wang Yang, "Sun and Moon Stars, gathering of heaven, earth, and humanity, activate the boundless array." Sa sandaling yun, ang cultivation ni Wang Yang ay unti-unting bumaba, mula sa Great Emperor Realm 4th Stage, Immortal King Realm Perfection, at napigil pa sa Immortal King Realm Initial Stage. Pagkatapos, si Ling Jian ay lumingon sa kanya, puno ng kagustuhang pumatay at sumigaw, "Maliit na hayop, mamamatay ka na." Pero, si Wang Yang ay tila hindi nababahala at nagpahayag habang mariing nakatitig, "Mga tanga, akala nyo ba sa isang sira-sirang formation lang, mapipigilan ninyo ako?" Pagkatapos, itinaas niya ang espada at sumigaw, "Heavenly Dao Shifting Technique, break for me." Sa sandaling yun, ang kanyang realm ay muling umakyat, mula sa Immortal King Realm Initial Stage Immortal King Realm Perfection, at muling naging Great Emperor Realm 4th Stage. Nang makita ito, natakot ang matabang lalaki at sumigaw, "Senior brother, bumabalik ang cultivation niya, ano ang gagawin natin?" Samantala, si Ling Jia ay pawisan ng mukha sa gulat at nag-isip, imposible to, maliban na lang kung umabot na siya sa Supreme Realm, hindi siya dapat hindi apektado. Pagkatapos mag-isip, matatag siyang sumigaw, "Huwag magpanik, ang 3 talents boundless formation ay kayang palakasin ang ating mga realms, sabay-sabay natin siya atakihin, hindi mananalo ang isang tulad niya laban sa 3 Great Emperors." Sa sandaling yun, agad nilang pinakawalan ang kanilang pag-atake at sumigaw,
Heavenly sword soaring clouds, earth sword shattering mountains. Human sword extinguishes soul. Ngunit, ngumiti lang si Wang Yang, tumalon siya para iwasan ang mga pag-atake ng kalaban at sumigaw ng may panunuyang, ang hina ng mga atake nyo, hindi ba kayo kumain ng tanghalian? Nang makita ito, napaatras si Ling Jia at sumigaw, impossible, paano ito nangyari? Pagkatapos, itinaas ni Wang Yang ang kanyang espada at inilabas ang kanyang teknik sa baywika, binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero wala kayong silbi, ngayon, ako naman. Sa sandaling ito, si Ling Jia ay nataranta at sumigaw, hindi maganda to, junior brother, takbo na, pero bago pa siya makalayo, ginamit na ni Wang Yang ang Heaven's Transformation 9 Tribulation Sword. Tumama ito sa blonde-haired man, at sumigaw sa sakit. Nang makita ito, ang matabang elder ay napasigaw, junior brother. Pero biglang lumitaw si Wang Yang sa likuran niya at nagsabi, huwag kang mag-alala, madali ka rin susunod sa junior brother mo. Ginamit niya ang Heavenly Transformation 9 Realm Spirit Sword at pinutol siya sa isang iglap. Pagkatapos, lumandan si Wang Yang, at nakita niyang tumatakas na si Ling Jia. Sa sandaling ito, pawisan ang mukha ni Ling Jia habang nagngangalit ang kanyang ngipin sa takot, sa isip niya, grabe ang lakas niya. Aalis na ako, junior brother, pasensya na, sa susunod, ipaghihiganti kita. Ngunit si Wang Yang ay itinutok ang espada sa direksyon Ling Jia at nagsabi, mabilis kang tumakbo. Sige, hanapin mo na rin ang enlightenment, at ginamit niya ang Heavenly Transformation 9 Realm Sword Technique para tapusin ang laban. Pagkatapos, si Wang Yang ay kumuha ng isang talisman at sinunog ito. Habang tahimik na binibigkas ang Divine Soul Dispersion Spell, biglang may umalingasaw na haliging apoy na tumagos kay Ling Jia. Ang Spirit System ay nagpakita ng notification, host, na tukoy ng sistema na may kaluluwang mabilis na tumatakas, nais mo bang tuluyan itong alisin? Samantala, si Wang Yang ay napaungol, hawak pa rin ang apoy sa kanyang palad, at nagsabi, huwag kang mag-alala, may tamang oras siya para laruin ng kaunti. Sa sandaling yun, si Ling Jia, na natira na lamang bilang isang kaluluwa, ay patuloy na lumilipad ng mabilis, puno ng galit at nag-iisip, Spirit Sword Sect, maghintay kayo. Samantala, si Wang Yang ay bumaba mula sa itaas, napapaligiran ng makapal at nakasisilaw ng True Chi. Sa ibaba, ang Sect Master at mga elders ng Spirit Sword Sect ay yumuko at sumigaw. Maligayang pagdating, Ancestor. Pagkatapos, lumapit si Louis Qingyao at nagtanong, Ancestor, sino ang mga taong yun, mula sa ang sect? Tahimik na sumagot si Wang Yang, narinig ko na sila ay mula sa Wind Cloud Sect, pinatay ko na silang lahat. Nang marinig ito, ang Sect Master at dalawang elder ay nabigla sa pangalan at nagtanong, ano, Wind Cloud Sect? Naku, Ancestor, ano ang gagawin natin? Sa sandaling yun, naguguluhan, nagtanong si Wang Yang. Ano ba ang meron, malakas ba ang Wind Cloud Sect, mayroon ba silang Supreme Realm? Samantala, ang National Teacher sa tabi niya ay nagsalita. Ang Master ng Wind Cloud Sect ay isang malakas na Great Emperor Realm, ngunit sa likod nila ay ang Cloud Hidden Sect, ay may ilang Supreme Realm experts. Pagkatapos, tiningnan ni Wang Yang si Sect Master Lu at nagtanong, kung ang Wind Cloud Sect ay may Great Emperor, bakit ang Cloud Hidden Sect ay may Supremes? Paano naman ang Spirit Sword Sect natin, na may mahinang integration stage lang? Kinamot ni Master Lu ang kanyang ulo at sarkastikong tumugon. Hindi ba't nandito ka pa naman, Ancestor di ba? Nang marinig ito, natawa ng bahagya ang National Teacher at nagsabi, Sect Master Liu, pagkatapos ng pambansang kasal, kailangan mo nang manatili madalas sa kabisera para samahan si kamahalan. Namutla si Master Lu at nagtanong, paano naman ang Spirit Sword Sect namin? Samantala, malakas na nagsalita si Wang Yang, Sect Master at mga elders, mag-convene tayo ng Sect Conference, una, paghandaan ang kasal, at saka natin isipin ang iba pa. Lahat ay yumuko at sumagot, opo, Ancestor. Sa sandaling yun, maraming tao na ang nagtipon sa entrance ng sect, nag-uusap-usap sila. Narinig niyo ba? Lumitaw na ang Ancestor ng Spirit Sword Sect. Ang Empress ng Great Shang Empire ay personal na dumating para magbigay ng regalo. Nakakainggit. Tigil na kayo, baka marinig kayo ng elder at pag-initan kayo. Sa sandaling yun, bumaba ng dahan-dahan si Wang Yang, na palilibutan ng makapal na True Chi. May isang taong tumingala at nagsabi, yan ba ang Ancestor? Ang bata pa? Mukhang familiar. Wait, siya ba yung Wang Yang dati sa likod ng bundok? Nang lumapag si Wang Yang, isang napakalakas na pressure ang kumalat, nagpaliwanag sa buong sect.
May lalaking nanggatag at sumigaw, ito ang aura ng isang Great Emperor Realm. Pagkatapos, nakatayo ng mahinahon si Wang Yang, nakatalikod ang mga kamay, at nagsalita, sa loob ng 5 araw, ikakasal ako sa Empress ng Great Shang Empire. Sana'y pagtulungan ninyong lahat ang paghahanda. Nag-umulan ng bulungan ang mga tao sa ibaba, naku po, mapipilitan na naman tayong magtrabaho, yung buwan ng ebalwasyon nasa katapusan pa ng buwan, ang daya naman ito. Samantala, lumuhad ang mga nasa itaas at ang national teacher, sabay sabi, Master, gagawin namin ang lahat para sa kasal ninyo. Nagpatuloy si Wang Yang, pagkatapos ng kasal ko, lahat ng disipulo, panloob man o panlabas, ay makakatanggap ng tig-3 marrow cleansing pills at 3 chi harmonizing pills, lahat ng elder ay bibigyan ng tig-3 spirit condensing pills. Sa panahong yun, pipili rin ako ng mga may natatanging talento mula sa sekta para bigyan ng personal na paggabay. Nang marinig ito, si Sect Master Lu ay napaiyak sa tuwa at walang tigil na yumuko. Salamat, Supreme Ancestor, mula ngayon, kayo na ang Supreme Sect Ancestor ng Spirit Sword Sect. Pagkatapos, tumayo siya at nagutos, ano pang hinihintay niyo? Pasalamatan niyo ang Supreme Sect Ancestor. Agad na lumuhad ang mga disciples, salamat, Supreme Sect Ancestor. Patuloy na sumigaw si Master Lu, palakasin muli ang Spirit Sword Sect. Tiningnan ni Wang Yang ang system at nagtanong, System, kaya mo namang ihanda ang mga gantimpalang to, hindi ba? Kumpiyansa, hinampes ng Spirit System ang dibdib nito, walang problema, ako na ang bahala. Samantala sa Wind Cloud Sect, nagsalita ang Sect Master kay Ling Jia na nakaluhod. Naibalik ko na ang iyong pisikal na katawan, pero natatakot akong hindi na maibabalik ang dati mong antas ng kultibasyon. Paulit-ulit na yumuko si Ling Jia, Master, ang Spirit Sword Sect ay malupit, pinatay nila ang 5th at 7th junior brother. Kung hindi tayo maghihiganti, hindi ako tao. Kinausap siya ng Sect Master habang hinihimas ang kanyang balbas. Itinayo niyo na nga ang 3 Talents Infinite Formation pero hindi pa rin siya kinaya, malamang nasa Supreme Realm na talaga ang kultibasyon ng taong yun. Galit na nagtanong si Ling Jia, kailangan ba nating lunukin ang kahihiyan? Nag-isip sandali ang Sect Master at nagsabi, hindi siya pwedeng mabuhay, kailangan kong pumunta sa Cloud Hidden Sect at hilingin sa kanila na kumilos at wasakin ang Spirit Sword Sect. Nagpasalamat si Ling Jia, ngunit sa isip niya, maraming salamat, Sect Master, sa pagtindig para kina 5th at 7th junior brother. Samantala sa Spirit Sword Sect, habang naghahanda, abalang-abala si Elder Baifang sa pag-uutos sa mga disciples. Bilis, putulin ang sanga dyan, sa kabilang banda, nagtatanong ang isang disciple, Elder Chi, okay na ba to? Tiningnan ni Elder Chi at sinabi, masyado pang malayo, ilapit mo ng kaunti ang parol sa bandang to. Samantala, si Liu Qingyao naman ay nagbilin, ito ang kasal ng Supreme Ancestor, hindi pwedeng magkamali. Sa parehong sandali, ibinigay ng National Teacher ang listahan ng mga gifts kay Master Lu at nagwika, Sect Master Liu, ito ang listahan ng mga dowry na inihanda ng aming dakilang Shang Dynasty, pakicheck na lang po. Nang buksan niya ito, namutla siya sa nakita at nag-isip, Limitless Gilded Robe, Skyfire Glazed Furnace, Phoenix Nirvana Feather, Extreme Sea Blood Coral, tatama ba to? Sobrang mahalaga ng mga dowry na to, wala kaming kayang itapat na dowry na kasing halaga ng mga to sa Spirit Sword Sect. Nang makita ni National Teacher ang reaksyon ni Sect Master Lu ay dali niya itong ipinaliwanag. Sect Master Lu, walang kailangan ikabahala, malalim ang pagmamahalan ng pambansang guro at ng Empress, ang mga dowry ay formalidad na lamang. Samantala, biglang dumating si Wang Yang at narinig ito, dapat magarbo ang kasal ko sa Empress, kahit na maaaring ipagwalang bahala ng Spirit Sword Sect, hindi natin pwedeng maliitin ang dakilang Shang Dynasty. Agad na lumapit ang National Teacher at nagbigay-pugay kay Wang Yang sabay sabi, kamahalan, ako'y naging matapang, hindi ko dapat ipinagpalagay na ako ang magdedesisyon para sa Spirit Sword Sect. Ngunit, lumingon si Wang Yang at ibinigay niya ang sariling listahan ng betrothal gifts at nagwika, matagal nang inihanda ang mga dowry, tiyak na hindi ko palalampasin ang pagkakataong ipakita ang pagpapahalaga ko sa aking magiging asawa. Nanlaki ang kanilang mga mata na makita ng National Teacher ang listahan. Divine Tai Sword, 7-colored glazed robe, Profound Ice Divine Feather Fan, 9 Heavens Thunder Pearl, Phoenix Cry Sunrise Jade, Pambansang Guro, sobrang bait nyo talaga sa Empress natin. Sa parehong sandali, napanganga si Sect Master Lu at nag-isip, hindi ko pa narinig ang karamihan sa mga yaman na to,
Kailan naging ganito kay ama ng Spirit Sword sect natin? Samantala, lumitaw ang Spirit System, ay malakas na tumawa at mayabang na nagtanong, "Paano, host, ayos na ba ang mga dowry gifts na inihanda ko para sa iyo?" Samantala, ngumiti si Wang Yang at nagbigay ng thumbs up, "Talaga? Kailangan ko na talagang magpasalamat sa iyo ngayon, napakalaki ng tulong na ibinigay mo sa akin." Ngunit, ang Spirit System ay umiling at nagsabi, "Humph, mga dote na yan, wala yan, bukas ang tunay na pagsabog, maghintay ka lang at masaksihan ang isang kamanghamanghang regalo mula sa sistemang ito."